Sa ilalim ng mahinahong liwanag ng buwan sa punong tanggapan ng alyansa, nagmasid si Yunming sa mga bituin, ang kanyang katauhan ay nagpapakita ng kalmadong pag-iisip. Ang payapang gabi ay naantala ng isang pamilyar na boses. Paglingon ni Yunming, nakita niya si Barbie na papalapit. Medyo nag-aalinlangan, inamin ni Yunming na tila kakaiba para sa kanya na tawagin bilang Panginoon ng Alyansa, sa halip na Batang Panginoon. Umiti si Barbie at sinigurado sa kanya na napatunayan na niya ang kanyang halaga sa harap ng maraming martial artist, kaya nararapat lamang ang bagong titulo. Pinayuhan siya nitong masanay na sa bagong tawag dahil bahagi na ito ng kanyang pagkakakilanlan. Paglipat sa seryosong usapan, ipinaalam ni Barbie kay Yunming na may isang tao mula sa isang angkan na nais siyang makaharap. Bagamat nagtataka, tinanong ni Yunming kung hindi ba angkan na ito ay kabilang sa mga sekta na winasak ng Heaven's Brilliance Demon Lord. Sinabi niya na tila wala siyang kaugnayan sa kanila. Nag-isip si Barbie sandali bago ipinaliwanag na iginiit ng bisita na makipagkita kay Yunming at nag-iwan ng mahiwagang mensaheng binabanggit ang Sword Ghost, Herculean Body, at Force Technique. Napalawak ang mga mata ni Yunming sa pagkabigla sa narinig. Agad niyang tinanggap ang pakikipagkita, pakiramdam niya'y may agarang dahilan sa pagdating ng bisita. Sa katahimikan ng kanyang silid, hinarap niya ang bisita, isang pulang buhok na lalaki na nagpakilalang si Moroni Huey. Ang kanyang pagkilos ay parehong magalang at determinado habang ipinaliwanag niyang dumating siya upang magtanong, kahit na maaaring magdala ito ng panganib na masaktan si Yunming. Sa maingat na pananalita, sinabi ni Huey na ang estilo ng espada ni Yunming noong tunggalian ay kapansin-pansing kahawig ng mga teknik ng Sword Ghost, isang maalamat na espadahan na kinilala bilang pinakadakila sa kanyang panahon, 2 siglo na ang nakalilipas. Tinanong ni Huey kung paano nagkaroon ng ganoong teknika si Yunming gayong siya ay kabilang sa Tang Clan. Sa malamig na ekspresyon, nagtanong si Yunming pabalik, paano nalaman ni Huey ang mga teknik na iyon, at paano niya naunawaan ang Force Technique. Pinagmasdan ni Yunming si Huey at napansin niya ang kakaibang katangian nito, ang katawan nito ay hindi pangkaraniwan, tila sumailalim sa mapanganib na uri ng kultibasyon na hindi kayang taglayin ng karaniwang tao. Namangha si Huey sa katalinuhan ni Yunming at inamin na ang kahusayan nito sa mga teknik ay kumpirmasyon ng koneksyon nito sa Sword Ghost. Ibinunyag ni Huey ang kasaysayan ng Sword Ghost, na nag-iwan ng pagkagulat kay Yunming. Ipinaliwanag niya na ang Sword Ghost ay minsang naging bahagi ng angkan, ipinanganak bilang anak sa labas ng pinuno ng angkan, sa kabila ng mga taon ng pangungutya at kapabayaan, nagpakita siya ng walang kapantay na talento. Natutunan ang lahat ng teknik ng espada ng angkan bago siya mag-20 taong gulang, ang kanyang kahusayan ay nagdulot ng alitan sa loob ng angkan dahil sa banta nito sa linya ng pagmamana, dahil sa pagkabigo sa mga alitan at kakulangan ng pagmamahal mula sa pamilya, pinili ng Sword Ghost na iwan ng angkan, 10 taon matapos ang kanyang pag-alis. Umusbong siya bilang isang tanyag na mandirigma, nakamit ang titulo ng Sword Ghost, sa pagsusumikap na maibalik siya. Hinanap ng mga matatanda ng angkan si Sword Ghost, ngunit tinanggihan niya ang kanilang pakiusap, sinabi niyang hindi pa kumpleto ang kanyang espada, lumipas ang mga dekada na walang balita tungkol sa kanya, hanggang sa natagpuan ng angkan ang kanyang libingan, nakaukit sa puntod ang mga salitang, espada ng multo, melem, sa tabi ng libingan, nadiskubre nila ang mga tekstong naglalaman ng kanyang di mapapantayang mga pamamaraan. Sa matinding pagnanais na makuha ang kapangyarihang iniwan niya, sinimulan ng angkan ang pagkultibo sa teknik ng puwersa na detalyado sa mga teksto. Ngunit sinabi ni Yunming, sa boses na puno ng pangil, ang kapahamakan ng paggamit ng teknik na ito ng walang katawan ng isang Hercules. Tiyak na haantong ito sa kamatayan. Pinisil niya ang kanyang mga kamao, ang mukha niya'y pinagsasabay ang sakit at determinasyon, habang inamin na ang strain sa kanyang katawan ay napakalubha. Gayunpaman, hindi niya magawang itigil ang pagkultibo. Naniniwala siyang may iniwang paraan ang espada ng multo upang malampasan ang panganib na dulot nito. Ngunit bago nila mahanap ang kasagutan, isang trahedya ang naganap. Nangangatog ang boses ni Hu habang inaalala ang nakakakilabot na pag-atake ng langit na pervert. Hindi yaman o ari-arian ang pinuntirya ng salarin, kundi ang paghahanap at pagpatay sa lahat, malinaw na may hinahanap. Sa galit, nanginginig si Wei habang si Yunming ay napuno ng kadiliman ng ekspresyon, at ang isipan niya ay mabilis na naglakbay.
Bigla siyang nabigla sa kanyang napagtanto, ang langit na pervert ay naghahanap ng mga teknik ng sining pandigma ng espada ng multo. Ang revelasyong ito ay nagdala ng kilabot kay Yon, pinagtibay ang mga panganib na nakapalibot sa pamana ng kanyang master. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, lumipat ang eksena sa isang iba't ibang larangan ng labanan. Isang lalaki, may hawak na espada, ang humarap sa isang madilim na figure na kilala bilang pervert. Nakangiti ng malisyoso ang pervert habang sinasariwa ang kabiguan niya mahigit 10 taon na ang nakalipas sa pagtatangkang wasakin ang angka ng Namon, ngunit ngayong araw, idineklara niyang magtatagumpay na siya. Sa harap niya, ang Sword King na si Namgang Janin, ay kalmado ngunit matibay ang tingin sa kalaban, ang sugat mula sa pagkatalo mo noon ay tiyak na nag-iwan ng bakas. Sabi niya, napapansin na hawak ngayon ng pervert ang isang espada, tumugon ang pervert ng hindi apektado, at inamin niyang ang pagkatalo ay nagturo sa kanya ng mga detalye ng sining ng espada. Bamantong hininga ang Sword King, bumaba ng maayos sa lupa, at tinanong kung paano haharapin ng pervert ang laban matapos lamang ang 10 taon ng pagsasanay sa espada. Sa ngisi ng pervert, sinabi niyang nais niyang subukin kung alin ang mas mahusay, ang sining ng espada ng Sword King o ng espada ng multo. Nang mag-utos ang Sword King na umatake na ang pervert, nagsalpukan ng napakalalakas na enerhiya, nag-iiwan ng mga lamet sa espasyo sa paligid nila. Samantala, sa Heavenly Alliance Headquarters, si Yunming ay nagmuni-muni tungkol sa revelasyon na ninakaw ng pervert ang mga sining pandigma ng espada ng multo, ngunit hindi niya maintindihan ang motibo nito. Bilang batang Panginoon ng Demon Sect, napag-alaman niyang natutunan na ng pervert ang rurok ng kanilang mga teknik, ang Heavenly Demon Divine Art. Bakit niya iniwan ito upang sundan ang mga pamamaraan ng espada ng multo? Kailangan may dahilan. Biglang pumasok ang pulang buhok na si Morong Wei, na pinutol ang iniisip ni Yunming. Tinanong nito kung may personal na koneksyon ba siya sa espada ng multo. Sumagot si Yunming na hindi niya personal na nakilala ang espada ng multo, ngunit inalala niya ang isang memorya noong kabataan niya. Habang binubulis siya, biglang lumitaw ang isang phantom sword upang protektahan siya. Iyon ang koneksyon ko, sabi niya nang walang emosyon. Nabigla si Wei, hindi alam kung paano ito tatanggapin. Ngunit nag-isip si Yunming na maaaring ito'y isang sining pandigma na iniwan ng espada ng multo. Pinaalalahanan siya ni Wei na tanging mga may katawan ng Hercules lamang ang maaaring magmaster ng mga teknik ng espada ng multo. May ganoon bang katawan si Yunming? Ipinaliwanag ni Yunming na hindi siya ipinanganak na may katawan ng Hercules ngunit inangkop niya ang mga teknik upang tumugma sa mga pamamaraan ng kultibasyon ng angka ng Tang. Bilang resulta, hindi pa rin ganap ang bersyon ng kanyang sining pandigma. Sa isang nakaraang labanan laban sa isang kalabang may anyong halimaw na parang butiki, natuklasan niyang maaaring magkaisa ang pamamaraan ng kanyang angkan sa mga katangian ng teknik ng puwersa. Subalit, ito ay posible lamang dahil nalampasan na ng kanyang kakayahan sa martial arts ang antas ng Fire Realm. Para sa iba, napakadelikado nitong subukan. Si Wei, hindi makapaniwala, ay umamin na dumating siya roon upang hanapin ang paraan para malampasan ang mga limitasyon ng teknik ng puwersa. Payo ni Yunming sa kanya, itigil ng lubusan ang kasalukuyang pamamaraan ng kultibasyon. Napanghinaan ng loob si Wei at hindi makahanap ng tamang mga salita. Habang tinitingnan siya ni Yunming, naalala nito ang kanyang nakaraang buhay. Noong mga panahong iyon, halos wala siyang alam tungkol sa espada ng multo at hindi kailanman naisip na matututo siya ng ganito karami tungkol sa pinagmula ng kanyang master sa buhay na ito. Sa isang alaala, muling bumalik ang usapan ni Yunming at ng espada ng multo. Sinabi ng kanyang master na, bago siya kumuha ng espada, walang kabuluhan ang kanyang buhay. Kaya't pinili niyang tawagin ang sarili bilang espada ng multo, dahil wala pa siyang tiyak na pagkakakilanlan. Siya rin ang nagbigay kay Yunming ng pangalang, Yong, ngunit kahit sa kanyang huling hininga, tumanggi siyang ibunyag ang kanyang tunay na pangalan. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tanungin ni Yunming si Wei kung alam niya ang tunay na pangalan ng espada ng multo. Sa una, nag-alinlangan si Wei, ngunit sa huli ay sinabi niyang baka magkataon lamang, ngunit ang pangalan ng espada ng multo ay Morang. Narinig ito ni Yunming at napabuntong hininga, saka ngumiti ng bahagya. Habang naghahanda ng umalis si Wei at sundin ang payo ni Yunming na itigil ang teknik ng puwersa,
Biglang pinigilan siya ni Yunming. Hindi ko hahayaan, matibay niyang sinabi. Pareho nating pinag-aralan ang sining pandigma, kaya't hindi kita hahayaang umalis. Idineklara ni Yunming na nais din niyang malampasan ang teknik ng puwersa at maghiganti sa Heaven's Brilliance Demon Lord, ang mismong dahilan kung bakit nabuo ang alyansa. Inanyayahan niya si Wei na sumali sa alyansa, panang akong aakmahin ang sining pandigma para sa katawan ni Wei. Sa kabilang banda, isang overconfident na mandirigma ang ganap na natalo ng pervert. Ang kanyang sirang espada ay nakakalat sa lupa, at wala siyang kakayahang gumalaw. Habang naghihingalo, sinabi niya sa sarili na ito ang kanyang pagkakamali na hinayaan niyang makatakas ang pervert 10 taon na ang nakalipas. Habang tumatawa ng malisyoso ang pervert, sinabi nito na hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas kanina. Wala raw silbi ang patayin siya kaagad gamit ang fist technique. Pinasalamatan pa niya ang Sword King dahil sa pagtitiis nito ng ganoong kalubang pinsala. Tumambad ang hubad na katawan ng pervert habang nilalay ang natalong mandirigma. Ang pinakamalaking hadlang sa akin ay gumuho na, ngisi niya. Sa kamatayan ng mandirigma, lalo nang lumapit ang pagdating ng demonic world. Magdamag na wala ang angka ng namon, at mabilis na kumalat ang balita na ang hubad na pervert ang responsable. Umabot ang balitang ito hanggang sa Mount Ha at Mount Zhonggan, at maging sa Wudong at Shaolin, na nagbabala sa lahat ng mga matutuwid na pangkat ukol sa panganib. Habang lumilipat ang eksena, si Barbie naman ay tumatawag kay Chad. Si Yunming naman ay abala sa pagsasanay sa 2 tauhang kinuha niya upang gawing disipulo. Kalmado siya hanggang sa dumating si Barbie at ibinalita ang sitwasyon, lubos na ikinagulat ni Chad. Sa isang pulong na pinatawag ni Chad, inilahad niya na sa loob lamang ng ilang araw, hindi lamang winasak ng mga kalaban ang Jaegal at Moang family, kundi pati na rin ang makapangyarihang Namgang family. Tinanong niya kung posible bang magawa ito ng pervert ng mag-isa. Sinabi ng isa sa mga kasamahan na, ayon sa kanyang impormasyon, lahat ng mga master ng Fire Realm ay nauugnay sa 3 demonic houses. May pagdududang tanong ni Yunming, ano ang mga demonic houses? Ipinaliwanag na ito ang mga pamilya na binuo ng Heavenly Pervert matapos niyang pabagsakin ang mga umiiral na angkan. Ngayon, kilala na sila bilang Guoga family. Ang pamilyang Fu Jianlu at ang pamilyang Shan Shihua, partikular, ay mga pamilya na voluntaryong sumuko sa madilim na Panginoon at muling inayos. Ang pamilyang Shan Shihua, na may 2 Fire Realm Masters na nakatalaga rito, ay posibleng inilagay malapit sa Mount Zhonggan at Mount Hua. Kaya't kasama ang Heavenly Pervert, may hindi bababa sa 5 Fire Realm Masters. Sa palagay ng mga naruroon, malamang na walang naganap na pinagsamang atake, kaya lahat ng ito ay ginawa ng Heavenly Pervert mag-isa. Ang Sword King ay bihasa sa mga misteryo ng timbang, sa oras na pumasok sa kanyang saklaw, kahit ang mahuhusay na mandirigma ay hindi makakagalaw dahil sa napakalakas na presyon. Bukod pa rito, kahit wala ang kanyang saklaw, siya ang pinakamagaling na eskrimador ng henerasyong ito. Ang isang simpleng pinagsamang atake ng 5 Fire Realm Masters ay hindi sapat upang talunin ang isang tulad niya. Sa madaling salita, kailangang taglayin ng pervert ang pambihirang kakayahan upang harapin ang Sword King mag-isa. Iniisip ni Yunming na mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan dahil bukod sa 5 Fire Realm Masters, naroon pa ang sobrang lakas na pervert na tumalo sa Sword King. Posible pang ang hindi iyon ang kabuuan ng kanilang puwersa. Ang orihinal na plano ay tulungan ang Kung Tung at Kung Lun na labanan ang demonic sect bago pagsamasamahin ang lakas para pabagsakin ang Heavenly Pervert. Gayunpaman, iniisip ni Yunming na kung solidado ang labanan laban sa demonic sect, dapat sana'y inuna nilang sugurin ang madilim na Panginoon. Ngayon, kailangan nilang magtagal habang hinaharap ang Heavenly Pervert. Ang pagkawala ng inisyatibo mula pa sa simula ay nagpahirap sa kanilang estratehiya. Iniisip niyang dapat nilang mahusay na ipamahagi ang kanilang mga puwersa. Naputol ang kanyang konsentrasyon nang may boses na sumingit. Lahat ng naruroon ay naghihintay sa utos na ibibigay ni Chad. Dahil hindi siya maaaring magpakita ng pag-aalinlangan, sinabi niyang bilang pinuno ng alyansa. Bago niya matapos, biglang pumasok ang isang tao sa silid, nagmamadaling magbalita ng isang matinding pangyayari.
Nang makita ito, nagulat si Yunming dahil isa itong daos mula sa Kongtong sect. Ang sugatang lalaki, habang naghahabol ng hininga, ay tinanong kung ano ang ginagawa niya roon gayong dapat ay kasagsagan ng labanan laban sa demonic sect. Tinanong ng lalaki si Chad kung siya ang pinuno. Nang kumpirmahin ni Chad, sinabi niya rito na huminga muna ng malalim at ipaliwanag ng maayos ang nangyari. Tinanong ni Yunming kung ano ang nangyari sa Kongtong at Kunlun. Nagmamakaawa ang lalaki para sa tulong habang ipinaliliwanag niyang ang mga Gen's Uncle Tiho at ang Demon Immortal ay nabiktima ng isang hindi kilalang lason. Narinig ito ni Yunming at nagdilim ang kanyang mukha, hindi makapaniwala sa nangyari. Naalala niya na binigyan niya ng lason ang isa sa mga elder, sinasabing ito ay ang Killing Bird Flower, isa sa 10 pinakamalalakas na lason. Ginawa niya ito dahil alam niyang ang demonic sect ay may mga master sa Fire Realm at kailangang maging handa sila. Ngunit binalaan siya ni Chad na huwag ipaalam ito sa ikalawa at ikalimang elder. Nalito ang Sword Elder kung bakit kailangan itong itago. Ipinaliwanag ni Yunming na kahit tahimik ang mga ito sa ngayon, may pinaplano silang hindi maganda laban sa kanya. Alam ni Yunming na susunod ang Sword Elder sa kanyang utos dahil may pangako ito sa kanya. Ngunit hindi ito tiyak para sa ibang mga elder. Kaya't hindi dapat mahulog ang lason sa kamay ng iba pang mga elder. Biglang nanginig ang gwardya ng pakawalan ni Yunming ang kanyang nakamamatay na layunin gamit ang lason. Tinanong niya ang gwardya kung ano ang nangyari sa mga puwersa ng Tang family. Ang nakamamatay na intensyon ni Yunming ay napakalakas, at nagdulot ng mga alon ng enerhiya sa buong silid. Ang bagong dating ay hindi makapaniwala kung paanong ang isang tao ay kayang magpakawala ng ganoong klase ng enerhiya. Lumitaw ang Snakey at nagbabala kay Chad na ang sobrang dami ng intensyon ni Yunming ay maaaring sumakal sa lahat ng naroroon. Habang lahat ay humihinga ng malalim, iminungkahi nito na bawasan ni Yunming ang kanyang intensyon at pakinggan muna ang sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Yunming at pinapasalita ang lalaki tungkol sa sitwasyon. Ang lalaki, nanginginig at kinakabahan dahil sa biglaang pagbabago ng ugali ni Yunming, ay nagsimulang ipaliwanag ang nangyari. Sinabi niyang ang isang bundok na may komplikadong pangalan ay isang lugar na angkop para sa mga ambush. Ang pamilyang Tang ay inatas ang magbantay sa likuran, ngunit nawala ang kanilang komunikasyon dito. Nang suriin nila ang sitwasyon, natuklasan nilang tuluyan ng nawasak ang puwersa ng pamilyang Tang. Pinaghihinalaan nilang isang biglaang atake ng isang Fire Realm Master ang dahilan. Habang pinipigilan ni Yunming ang kanyang galit, pinayuhan siya ni Snakey na mag-focus at makinig sa buong kwento. Habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang kamao, hindi pa rin kumbinsido si Chad, kaya't nagpas siyang makinig muna sa mensahero. Tinanong niya ito kung paano nalason ang Demon Immortal at si Tiho. Ipinaliwanag ng mensahero na matapos mawasak ang puwersa ng pamilyang Tang, sinimula ng demonic sect ang kanilang opens iba. Kabilang dito ang left and right envoys na kapwa mga Fire Realm Masters. Upang pigilan sila, sumabak mismo sa labanan si Demon Immortal Tiho. Sa simula, pantay ang laban dahil sa kakayahan ni Tiho na magpatahimik ng mga demonyo gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa katunayan, sila ang nakakalamang at naitulak nila pabalik ang mga demonic turds. Gayunpaman, biglang nagkaroon ng pagbabago. Nagtataka si Yunming kung ano ang nangyari. Sa gitna ng matinding labanan, may isang taong nakialam, at ang dalawa ay nalason gamit ang isa sa 10 lason ng pamilyang Tang. Ang taong gumawa nito ay nagpapakilala bilang Poison Demon.